Impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan. Ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lazaman. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, manguna ka. Hello! Good morning. Kumusta na kayo? Good morning. Hi, good morning. Tayo na naman. Hello, kumusta na kayo? Luzon, Visayas, Mindanao, gising na. Bagi mga kapuso natin sa abroad na nakatutok sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Good morning po sa inyong lahat. Tutok na po dito sa paborito niyong morning barkadahan ng Unang Hirit. Hello! Hello. Budol, ikaw ba yan? At siksik na naman ang ating mga gimmick ngayong Wednesday morning. Nandiyan ang pagbisita natin sa isang breeding facility ng mga gecko o tuko. Tuko! At imbes na ibenta, itatandaan natin, napakahalaga ng mga tuko. At sila ang natural predator o tagakain ng mga insekto sa kagubatan. At ito pa, ma-action din ang ating mga gimmick sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil? Ang pagkatahan ko natin doon. Paabante pa lang, tumigil na. Sige, tiyan. Ito na isang adventure camp. Ito yun rin natin. Susubukan yan ni na Monica, Gino at Arn mamaya. Yan. Adventure camp. Yan yun. Pero, bago ang lahat, let's bolt out. Kapirin muna kami. Matapos po pa na ito magtatagol, lumutang na sa wakas si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol sa Comelec kahapon. Pantay sarado at naka-bulletproof vest si Bidol. Nang i-turn over siya ng DILG sa Comelec pasado alas 9 ng umaga. Agad siyang dinerecho sa opisina ni Comelec Chairman Sixto Brillantes kung saan siya nakikipag-usap sa Comelec and Bank bago formal na iniharap sa media. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Bidol sa media, tanging abogado lamang niya nagsalita para sa kanyang panig. At sa pagbutang nga po ni Lintang Bidol kahapon, nagsimula na rin ang 6 na buwang sentensya sa kanya para sa kasong indirect contempt na inihain ng Comelec noon pang 2007. Sa ngayon, nakatiit pa rin si Bidol sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. At kahapon, wala pa rin dumalo kay Bidol sa kulungan, maliban po sa medical team ng PNP General Hospital na tumingin sa kanya. Pwede raw dalawin anumang oras ng kanyang mga abogado si Bidol, habang ang pamilya naman niya maaaring bumisita mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing Webes at Sabado. At para sa pinakahuling balita kay Atty. Lintang Bidol, nasa Camp Crame ngayon si Victoria Tulad ng GMA News. Victoria, anong balita? Igan, narito nga tayo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan nakadetene si Atty. Lintang Bidol. Mahigpit ang seguridad dito, Igan, at maging ang media ay hindi pwedeng pumasok. Simula kagabi, wala naman tayong namataang dumalaw kay Bidol pero ayon na rin sa polisiya ng Camp Crame. Maaaring pumunta ang kanyang abogado dito anumang oras habang ang kanyang mga kaibigan at kaanak ay pwedeng dumalaw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kada Huwebes at Sabado. Samantala, siniguro naman ng pamunuan ng PNP o ng Crame na hindi binibigyan ng special treatment si Bidol, lalo na't ang kanyang selda ay tanging banyo lamang ang amenity. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagulat po live mula sa Camp Crame. Samantala, Marina, namang itinanggi ni DILG Secretary Jessie Robredo na kinanlong ng kanilang kagawaran si dating Maguindanao Election Supervisor at Lintang Bidol. Ayon kay Secretary Robredo, humingi lamang daw ng proteksyon si Bidol at kahit noong Biyernes pa nila hawak ang election officer, hindi raw ito nangangahulugang matagal na nila ito itinatago. Wala rin daw naging kapalit ang kanyang pagluta.
sali sa anumang skirt. Yung kung paglutang po ni Bidol was not even solicited or, we tried looking for him, hindi, he volunteered. Palagay ko yung term na cuddling, parang malicious. Kasabay po ng paglutang ni Bedol, nakakuha naman ng GMA News ng kopya ng kanyang affidavit at nakasaad dito na sinabi ni Bedol na si Andalang Patuan Sr. daw ang nagsabi sa kanyang inuutos umano ni dating Pangulong Gloria Arroyo na tiyaking zero ang boto ni Nooy senatorial candidate Alan Peter Cayetano, Panfilo Lacson at ngayon Pangulong Noynoy Aquino. Ikinagulat daw ito ni Bedol at siya'y nag-alala pero sinabihan daw siya ng nakatatanda ang Patuan na hayaan niyang maipatupad ang utos ng Nooy Pangulo. Samantala, sinabi rin po ni Bedol sa affidavit na peke ang mga official ballot at election returns na ginamit sa 2007 election sa Maguindanao. Totoo rin daw na ninakaw sa kanyang opisina noong May 2007 ang mga election document na pinagbatayan ng provincial canvassing sa Maguindanao, maliban na lang po daw doon sa mga nakapaskil sa mga bulletin board. Pinagdudahan niya raw ang authenticity ng mga ito. Pero in-inspection daw ito ni Nooy COMELEC Commissioner Nicodemo Ferrer at sinabing tunay raw ang mga ito. Nakaamba na ang isang investigasyon ng COMELEC para sa naturang mga aligasyon. Maging ang Department of Justice, interesado raw malaman kung bakit ngayon lang lumitaw si Bedol pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagtatago. Dapat malaman natin magkano yung buong boto, magkano tuloy? Ilan ba yung buong boto ng Maguindanao? Yung porsyento niya. Maapektuhan ba nito yung outcome ng election sa buong Pilipinas? Di ba? Siguro para dun sa yung 11th, 12th, 13th slot dapat ng senator. Baka dun lang siya talaga doon, makaka-apekto. Oo, kung sakasakali. Malapit talaga yung lamang Kasi 2007, hindi naman siya national election. Senador siya, hindi siya yung Presidential. pangulo di ba? Pero in terms of yung presidential noong 2004, wala na daw yun eh. Parang wala nang, kahit pag-usapan pa, wala na magagawa kasi tapos na rin yung prescription period. Pero final usapan na year. nga lang ngayon, asterisk footnote. Oo nga. Yung dalawang mukhain ng kampo, ito, ni dating, muli na may tinanggi ng kampo ni dating Pangulo, ngayon Pampanga, Representative Gloria Arroyo, ang mga laman ng natural affidavit ni Atty. Lintang Bidol ay kaya ni Raul Lampino, legal counsel ng dating Pangulo, maliwanag raw na gawa-gawa at tinahi ang naturang mga salaysay ni Bidol. At mula pa noong lumutang ang Hello Garcia controversy, paulit-ulit na iginit ni Arroyo na lehitimo ang kanyang pagkapangulo. Ang kampo naman ng yumawang aktor at presidential candidate Fernando Poe Jr. umaasa pa rin na maisisiwalat ang aninay katotohanan. Ayon kay MTRCB Chairperson Grace Paul Manzares, wala nang silang balak maghabol. Pero anya, handa rin nila suportan kung sino man ang mag-ahain ng reklamo kaugnay sa nasabing dayaan. Wala na si Daking din Pero sa akin actually, magkaroon lang ng footnote, magkaroon lang ng asterisk sa mga nilalathalang history books na, okay, siya yung umupong Pangulo, pero asterisk, siya ay nahatulan for fraud and cheating. Maging ang Malacanang, umaasa rin na makakamit ang katotohanan sa umani naging daya noong 2004-2007 election sa paglutang ni Bedol. If he has any knowledge of any electoral fraud during the 2004 elections, that is something I think he owes to the Filipino people to reveal. Ano bang election na walang daya? Ayun natin, Iba-ibang level lang. Balikan pa natin 1986, snap election. Sinasabi ng kampo ni Tita Cory, dinaya sila ni Marcos. Ako representative ng NAMPREL sa Tondo. Dinaya ng NAMPREL si Tita Cory, si Marcos noon. Kasi yung sa 2007 elections na Zubiri and Coco Pimentel, sinasabi ni Pimentel, Maguindanao, nadaya ako. Pero si Zubiri, Metro Manila, dinaya mo rin ako. Diba? Kung isa-isahin natin yung lugar, medyo mahabang usapan nila. Parang Parang ba walang meron dayaan? din. Kaya lang, actually, siguro iba talaga yung emosyon ng 2004 elections rin, no? Siguro kasi nga parang umabot dun sa Kasi punto The King si The King yun Kasi Tapos parang, celebrity yung tapos parang na-extend pa yung